Okay, good day everyone. So this additional video lecture is all about conversion of units. Okay, so this will help you to recall the rules and steps in converting one unit to another unit. Okay, so as you can see, we have five items for this practice exercises, and we also have all the basis or the English numeric system conversion of units that you need to memorize. The same also with the formula here for our temperature. Okay, so let's start by answering number 1. Okay, so let me zoom in. So let's answer number 1. So our number 1 is we need to convert 1.2 milligram into gram. Okay, so that is the question for number 1. So as you can see, we are converting milligram to gram. Okay, and take note that okay, since doon sa table na binigay ko sa inyo, walang gram to milligram, so paki-add ito. That in 1 gram, there are 1,000 milligram. That is under mass. Okay, so let's check, let's proceed with the solution. So the next step is, kukunin natin yung basis natin. Since milligram to gram yan, so kunin natin milligram is equal to gram. And according to our basis, no, that 1 gram is equal to 1,000 milligram. 1 gram is equal to 1,000 milligram. So yan ang basis natin. Ngayon, let's do the solving. So ilagay natin ang 1.2 milligram, okay, times, gawa tayo ng times, tsaka fraction. Okay? So sabi ko, di ba noon, that kung ano yung nasa previous, doon pupunta sa baba. Okay? Yan ang ibig sabihin nitong arrow na to. Ibig sabihin, pababa siya. So therefore, yung mg natin, mapupunta siya sa baba. Okay? Lagay natin mg. Okay? Next, ngayon, ano naman ang ilalagay natin sa numerator? Okay? Ang nasa numerator ay kung saan natin siya i-convert. Saan ba natin siya i-convert? Kay gram. Okay? Or ang kapartner ni mg ay si gram, kung saan natin siya i-convert. So therefore, ang isusulat nating unit sa taas ay gram. Ngayon, ilagay na natin yung mga values. So saan ko susulat tong 1,000 milligram? Okay, since nandito si mg, dito natin siya isusulat. Okay, ilagay natin ang 1,000. Next, ano naman ang ilalagay natin sa numerator? Since our numerator is gram, and this is our basis, so definitely, ang isulat natin dyan ay 1. Okay? Ngayon, ilagay natin to sa calculator. So let me just open my calculator. So 1.2 times, gawa ng fraction, okay, 1 divided by 1,000. Okay, so ang sagot ay 0.0012. Okay? So ngayon, anong magiging unit niyan? Di ba sabi ko, i-cancel natin yung magkapareho. Ano bang magkaparehong unit? Di ba? mg. So ibig sabihin, i-cancel natin yan, at ang natira ay si gram na lang. So definitely, this is the answer. Okay? Now let's proceed with number 2. Okay, kindly take a screenshot of this because I will be going to erase this one. Okay, proceed na tayo sa number 2. Okay, ang number 2 naman is in terms of temperature. So as you can see, 32 degrees Celsius, i-convert doon natin siya into Kelvin. Okay? So Celsius to Kelvin. Hanapin natin ang Celsius to Kelvin. Saan ang Celsius to Kelvin? Ito, di ba? Celsius to Kelvin. At ito ang formula. Yan, degrees Celsius plus 273. Okay, kopyahin natin. Degrees Celsius plus 273. Okay, ngayon, isa-substitute lang natin to, ilagay natin si 32. So, 32 degrees Celsius plus 273. Okay? So, yan lang ang formula dyan. Now, i-check natin kung anong sagot. So, 32 plus 273. Okay? The answer is 105. So, ano magiging unit? Since kino-convert natin to into Kelvin, so Kelvin ang magiging unit niya. Ilagay natin dyan, Kelvin. So, that's the answer for number 2. Okay? Now, let's proceed for number 3. Okay, number 3. Ngayon, ang number 3 natin is we convert 6.20 kilogram, gawin daw natin siyang pounds. Okay? Gawin natin siyang pounds. So, ngayon, ang gagawin natin, i-check natin sa metric system dito sa table kung saan si kilogram at pound. Kilogram at pound. So, ito, di ba? 2.2 pounds is equal to 1 kilogram. Ngayon, kopyahin natin yan. So, nakalagay dito, 2.2 pound
is equal to 1 kilogram. O, yan yung basis natin. Ngayon, isolve na natin siya. So, kunin natin ang 6.20 kilogram times gawa ng fraction. Diba sabi ko, kung ano ang nasa previous, mapupunta sa baba. So, yan, ganyan ang ibig sabihin ng arrow. So, lagay natin sa baba ay kilo. Okay, mali. Lagay natin sa baba ay kilogram. Ngayon, ano naman ang ilalagay sa taas? So, definitely, ang ilalagay natin sa taas ay yung kung saan natin siya kino-convert, which is si pound. Okay? Ngayon, saan ko ilalagay itong 2.2 pound? Since nandito si pound, ilagay natin sa numerator ang pound, ang 2.2. Next, saan naman natin ilagay si 1? Ang kilogram ay nasa denominator, so ilalagay natin siya sa denominator. Okay, ngayon, check na natin kung anong sagot sa calculator. So, 6.20 times, gawa ng fraction, 2.2, okay, may point to. 2.2 divided by 1. Okay, equals, the answer is 13.64. Okay, 13.64. Ngayon, i-cancel natin yung magkapareho, which is kilogram, ang natira ay pound. So, yan ang final answer. Okay, 13.64 pounds. Now, let's proceed for number 4. Okay, number 4. So, the number 4 is 5.6 yard. Gawin daw natin siya into inches. Okay, 5.6 yard, we convert it into inches. Ngayon, yard and inches. I-check na natin kung may yard and inches dito. Okay, wala, di ba? Ang meron lang ay yard and meter. Okay, so kunin natin yan kasi yan lang ang available. Kukunin muna natin yan, sulat muna natin. Okay, 1 yard is equal to 0.9144. Ngayon, ang final answer, di ba natin ay inches. Okay, let me just write meter. Ngayon, as you can see, ang kailangan nating sagot ay dapat naka-inches. Pero, okay, this should be yard. Okay, yan. Pero, as you can see, ang yard ay meter. Pero ang kailangan natin kasi inches. So, maghanap tayo ng meter at inches na conversion. Okay, may meter inches ba dyan? Okay, meron, di ba? Ito. So, kukunin natin siya. So, 39.37 inches is equal to 1 meter. Okay, ngayon, isa-solve na natin siya. So, kunin natin yung given, which is 5.6 yard. We convert it into inches. Okay? So, gawa na tayo ng times. And then, multiplication. And then, fraction, rather. And as you can see, pababa siya. Ibig sabihin, ang yard ay mapupunta sa baba. Diba? But before that, i-identify muna natin kung paano ang process. Okay? Since, as you can see here, walang direct conversion na yard into inches. Meron lang tayong yard meter and inches meter. So, ano muna ang gagawin natin? I-convert muna natin si yard into meter. Okay, so kapag nakuha na natin si meter, i-convert na natin si meter into inches. So, ang process natin ay yard, yung given, convert na muna natin siya sa meter. Pagkatapos kay meter, convert na natin siya into inches. Okay? So, ano ang next dito? Okay, yard na, di ba? O, ito ang yard. Ang next na ay meter. So, lagay natin ang next ay meter. Okay? Ngayon, gawa ka ulit ng fraction times, yan. We are done inputting the meter. Ang next na ay si inches. So, ilagay na natin si inches dito. Okay? So, we're done inputting it. Next, ano naman ilalagay natin sa denominator? Okay, sabi natin, ganito, di ba ang arrow dito? Ganyan ang arrow. So, since pag ganito ang arrow dito, ibig sabihin, yung yard mapupunta sa baba. Okay? Ganon din dito, itong pababa, ganito ang arrow pababa. So, ibig sabihin, yung meter mapupunta din sa baba nito. Okay? Ngayon, ilagay na natin yung mga values. So, meter yard. Mag-focus muna tayo kay meter yard. Saan kilalagay itong 1? Nasaan ba ang yard? Nasa denominator. So, ilagay natin 1 sa denominator. Next, itong 0.9144 meter. Ang meter ay nasa numerator. So, dyan natin ilalagay si 0.9144. Okay? Next, proceed na tayo sa next fraction, inches meter. Ito yung inches meter. Saan nakalagay si inches? Ang inches nakalagay sa numerator. So, ilalagay natin ang 39.37. Okay? Next, itong 1 meter. Since meter ay nasa denominator, ilalagay natin 1 dyan. Ngayon, ilagay natin sa calculator. I-check na natin kung ano magiging sagot dito. So, 5.6 times 0.9144 divided by 1, okay, times, gawa ulit ang fraction, 39.37 divided by 1. And equals, check natin, ang sagot ay 201, okay, 201
Lagay ko na lang siya sa baba. Sa 201.5995968. As you can see, napakadami, di ba? Take note, for commonality, okay, note na dapat 2 decimal points lang tayo kapag final answer. Express your answer in 2 decimal points. Ibig sabihin, no, 2 digits, okay, dapat may 2 digits after the decimal point. Dalawang number lang daw ang kukunin natin after the decimal point, which is ito, 59. However, as you can see, no, di ba ang rule natin that when the digit is above 5, kailangan nating mag-round up. Okay? Di ba, ito lang kukunin natin, dalawang decimal point lang. However, yung next digit is 9, which is above 5. So, ibig sabihin, i-round up natin si 9. Okay? So, anong magiging sagot? So, ang magiging sagot ay 201 point. Itong 9 plus 1 is magiging 10, di ba? So, hindi pwedeng 50 yan kasi magde-decrease ka. So, ang ibig sabihin niyan, magiging 60. Okay? Parang nag-plus 1 ka, di ba? So, that means 59 plus 1 is 60. Or since 9 plus 1 is 10, okay? So, in total, that is equal to 60. So, ang magiging sagot na natin ay 201.60. Okay, so natin to. So, magiging sagot ay 201.60. So, anong magiging unit nito? So, gaya ng sabi ko, we will cancel the same unit. So, meron tayong yard. Tapos, meron din tayong meter. Okay, so, ang natira na lang ay si inches. So, yan ang magiging unit natin. So, ilagay na natin dyan, inches. Okay, so that's the final answer for number 4. Okay, now proceed na tayo sa number 5. Let me just erase this. Okay, number 5. Kopyahin natin 112 degrees Celsius. Gagawin daw natin siyang degree Fahrenheit. Since ang conversion natin ay degree Celsius to degree Fahrenheit, tignan natin yung formula natin ng degree Celsius to degree Fahrenheit. So ito, di ba? Degree Celsius to Fahrenheit. So kakopyahin natin yung formula natin, which is okay, equals 9/5 times degree Celsius, okay, and then plus 32. So yan daw ang formula according to the temperature conversion. Okay, ngayon isa-substitute na natin. Ano ang papalitan lang natin? Itong degree Celsius. Papalitan natin siya ng 112. Okay, so let's rewrite. So 9/5 times 112 degrees Celsius plus 32. Okay, ngayon let's input it in our calculator. So gawa ng fraction, 9/5, okay, times 112. Okay, plus 32. So, ang sagot natin ay 233.6. Okay, so ano magiging unit nito? Since we are converting it in degree Fahrenheit, so the unit will be degree Fahrenheit. Okay, so that's the answer for number 5. Now, for additional solving, let's talk about yung involve yung 2 units. Okay, 2 quantities ang involved naman. Let's talk about speed. Okay, so speed, sabihin natin 300 meter per second, gawin natin siyang kilometer per hour. Okay, 300 meter per second, gawin natin siyang kilometer per hour. So as you can see, may dalawa tayong quantity. Meron tayong length at meron din tayong time. So ang length, meter, gawin daw natin siyang kilometer. Yung time naman, yung second, gawin daw natin siyang hour. So let's check yung ating conversion, meter to kilometer. As you can see, itong meter and kilometer, that in every 1,000 meter, we have 1 kilometer. Now let's talk about time. We all know that in 1 hour, there are 3,600 seconds. So ito ang magiging basis natin in converting. Okay, now let's proceed with our solution. So kunin natin yung given, which is 300 meter per second. Okay, times. Ngayon, as you can see, meter per second, i-convert natin siya into kilometer per hour. Ngayon, isang quantity lang muna ang i-convert natin. Unahin natin si meter. Okay, so let's encircle meter.
Ibig sabihin, ito ang focus muna natin. Let's disregard muna itong second. Let's imagine that second in the denominator part is not existing para hindi kayo malito. Okay, ngayon, di ba sabi natin kung ano ang previous, mapupunta siya sa baba. We follow the arrow. So definitely, ang nilagay natin sa baba ay meter. Okay? Ngayon, saan natin i-convert si meter? Kay kilometer. So ibig sabihin, ilagay natin ang kilometer sa taas. Okay? Next, ilagay na natin yung magiging mga values. Okay? 1,000 meter. Ang meter located siya sa denominator. So ilagay natin ang 1,000 dito. Next naman ay, saan naman natin ilalagay ang 1 kilometer or 1? So ang kilometer nasa numerator, ilalagay natin siya sa numerator. Ngayon, equals, anong magiging sagot when we put it in a calculator? So 300 times, gawa ng fraction, 1 divided by 1,000. Equals, ang sagot natin ay 0.3. Okay, lagay natin dito 0.3. Ngayon, i-cancel na natin yung magkapareho. Anong magkapareho? Yung meter. Okay? So, kopyahin na natin yung naiwang unit, kilometer, nasa numerator. So, lagay natin siya sa numerator. And then, meron pa tayong second na nasa baba. Once you got the answer for this, no, wag na natin i-disregard yung second kasi kinukuha na natin yung units na. So, since seconds ay located siya sa denominator, we put it in the denominator part. Now, as you can see, we're not done yet kasi ang unit pa lang dito ay kilometer per second. Ang kailangan natin ay kilometer per hour. So, we proceed with the next solving times gawa ng fraction. Ngayon, since tapos na tayo sa kilometer, okay, ang next na nas-focus natin ay si second. So, i-encircle na natin si second. Ayan. Yan na yung focus natin. Yung time na. Okay, so as you can see, yung arrow is pataas. No? Ibig sabihin, si second daw ay mapupunta siya sa taas. Okay? Ngayon, saan natin ba i-convert si second? Diba, i-convert natin si second sa R. So, ibig sabihin, ilalagay natin sa baba yung R. Okay, sa denominator. Now, let's put all the values. So, since we have 3,600 seconds and our second is located in the numerator, so we put 3,600. And of course, the next one is 1 hour, and our R is located in the denominator, so we put 1 here. Okay? Now, let's put it in a calculator to get our final answer. So, 0.3 times, gawa ng fraction, 3,600 divided by 1 equals, so the answer is 1,080. So, lagay natin dito, 1,080. Pero ano magiging unit niya? So, the same, ika-cancel natin yung magkapareho. So, ika-cancel natin, we are only talking about this part na, diba? Kasi tapos na tayo dito. So, ika-cancel natin yung pareho, which is si second. Okay, so anong natira? Ang natira ay si kilometer and R. So, lagay natin ang kilometer sa numerator at saka R naman sa denominator. Okay, so that is the final answer for this solving. Okay, so that's the end of this video lecture all about conversion units.